Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking lolo at lola. Pero bago ang lahat, ay ikukwento ko muna ang dahilan kung bakit kami napadpad doon ng aking kasintahan na ngayon ay asawa ko na. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Belinda. Lumaki po siya sa Maynila. Way back 1992 ay pinapunta ako ng aking mga magulang sa Maynila para magtrabaho. Nang dahil yung tatay ko ay nagkakasakit na nung time na to. Lumaki po ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola sa Iloilo. Pero nang dahil sa kailangan ako ng aking mga magulang, ay wala akong magawa. Ayaw pa noon ng aking lola nang dahil nga sa silang nagpalaki sa akin. At sabihin na nating parang pinabayaan ako ng aking mga magulang nung bata ako. Nasasabik din ako makita ang mga ito at makasama. Kaya isa din po itong dahilan kung bakit ako napilitang pumunta sa Maynila. Masakit man para sa akin, pero iniisip ko na baka mabuo ang aking pagkatao kapag makasama ko ng mga ito. Buwan ng Mayo nang dumating ako sa Maynila. Hindi po ako marunong magtagalog, kaya naman yung mga pinagtanungan ko ay napapatawa at napapailing nang dahil sa hindi nila maintindihan ang aking sinasabi. Hindi ko naman sila masisisi kasi hindi talaga ako marunong. Mahigit 1 oras po akong palaboy-laboy sa kalye at pilit kong hinahanap ang baryo na kung saan nakatira ang aking mga magulang. Nagpapasalamat ako kasi yung huling pinagtanungan ko ay lumaki sa Negros, kaya nagkaintindihan kaming dalawa. Itinuro niya sa akin ang tamang daan at agad ko naman itong tinandaan. Nang marating ko ang bahay ng aking mga magulang, ay napailing ako nang dahil malayong malayo ito sa bahay ng aking lolo at lola. Napakadumi, maliit at hindi maganda. Yung bahay ni lolo at lola, kahit hindi man kagandahan, pero malinis at talagang organisado. Maliban dito, payapa at malawak ang bakuran. Agad naman akong sinalubong ng isang ale at may kutob ako na siya ang aking nanay. Kaya naman nagpakilala ako sa kanya. "Ikaw nga, pasok ka dito," sabi niya, pero hindi man lang ako niyaka o pinaunlakan. Hindi man lang ito nagtanong kung kumusta ang biyahe at kung gusto ko ba ng maiinom. "Oh, kausapin mo yung tatay mo at pupunta muna ako sa mga kumare ko. Magiinuman kami," sabi pa niya at napailing naman ako. Yung tatay ko naman ay nakahiga lamang sa mahabang upuan at nalaman ko naman na na-stroke pala ito. Hindi na niya kaya maglakad. Pero kung tutulungan po ito, sigurado makakabalik sa normal. Subalit sa nakikita ko kay nanay, ay parang wala itong pakialam. At kapag ganito, hindi na makakabalik sa normal si tatay, kahit anong gawin niya.
Kailangan talaga kasi ng ehersisyo pag na-stroke ang isang tao. At depende naman daw sa tama. Tay, ako to, yung anak nyo. Sabi ko sa kanya at nakita ko siyang umiyak. At sinusubukan pa niyang hawakan ng aking mukha. Kaya naman ako nang lumapit sa kanya. Nakita ko naman na meron siyang sinasabi pero hindi ko masyadong marinig. Kaya naman inilapit ko ang aking tenga sa kanya. Patawad. Narinig kong sabi niya at hindi ko rin mapigilan na mapaiyak. Ayos lang ako, tay. Hayaan mo. Pag nakahanap ako ng trabaho, ipapagamot kita. Kaya nga ako nandito. Sabi ko sa kanya at umiyak pa ito ng umiyak. Talagang naawa ko. At sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay may dumating na lalaki. Nalaman ko na kapatid ko ito. Tol, sabi ko sa kanya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ba't ka nandito? Tanong niya at nagpakilala naman ako sa kanya na maayos. Dito na niya ako niyakap. Kinabukasan, Sir Chris, nakahanap nga ako ng trabaho. Ginawa kong lahat para may pambili ng gamot si tatay at para mapatignan ko ito sa isang magaling na doktor. Nang sa ganon, ay makabalik po ito sa normal. Pero habang lumilipas sa mga araw, ay unti-unti kong napapansin na hindi magandang pakikitungo sa akin ni nanay. Araw-araw ay hinihingan ako ng pera. Binibili niya ito ng alak at si tatay ay hindi niya tinutulungang makarecover. At yung kapatid ko naman ay pagbabarkadang inaatubang. Hindi ko talaga akalain na ganun ang sitwasyon na madadatnan ko doon. Gusto ko rin kasi na mahanapan ng sagot ang aking mga katanungan kung bakit nila ako iniwan kay lolo at lola. Pero yung kapatid ko ay isinama ng mga ito. Makalipas ang 5 buwan ay nakapag-ipon ako ng malaki. Dinala ko si tatay sa isang bahay paggamutan at sabi ng sumuri sa kanya, makakabalik talaga si tatay sa normal. Yan kung tutulungan itong mag-ehersisyo. Pero sa nakikita ko sa kanilang bahay, malabo na mangyari ito. Aanin ko lang kasi nagtatrabaho din po ako para sa kanya. At ang dapat sana nagagawa nito, si nanay. Pero ang bawat tao ay may kanya-kanyang pag-uugali. Ito talagang inisip ko noon. Di ako nagbibilang ng mga ginawa ko o ng mga binigay ko kahit magpahanggang ngayon. Isang madaling araw ay nagising ako nang dahil si nanay ay nagdadabo at nag-uusap sila ng aking kapatid. 5:00 pa lang po ng madaling araw at nadidinig ko nang umiiyak si tatay. Hindi muna ako bumaba at narinig ko na tinawag niya akong bastardo at hindi niya ako anak. Anak ako ni tatay sa ibang babae. At kaya nila ako iniwan kay lolo at lola nang dahil hindi niya gusto na kasama ako. At narinig ko din sa kapatid ko na mas mabuti nga na dumating ako. Tumutulong ako kaya dapat magandang pakikitungo nila sa akin. Pero akong tao, Sir Chris, pag napuno at inabuso ang aking kabutihan, talagang mabubura ka sa aking isipan. At mabuti rin na nalaman ko ang katotohanan. Kaya naman bigla akong bumaba ng bahay at sabi ko, kukunin ko si tatay. Dadalhin ko pabalik kay lolo at lola. Pero sinuntok ako ng aking kapatid at sinabihan na tatay din niyang dadalhin ko. Pinalayas naman ako ng akala kong nanay ko. At lumayas naman ako. Pasensya na po kayo kung medyo naging MMK na po itong kwento. Pero dito ko po nakilala si Belinda. Humanap ako ng bahay paupahan at binibisita ko na lang si tatay sa kanilang bahay. Tinutulungan. Naging kami ni Belinda at naging magandang relasyon naming dalawa. Tinutulungan niya rin ako sa mga bagay-bagay.
kasi may kaya sila sa buhay. Sabi ko naman sa kanya kung papayag lang ito, dadalhin ko siya sa Iloilo at doon ako magtatrabaho at saka magpapatayo ito ng munting negosyo. Pumayag naman po ito at nakuha ko rin ang loob ng kanyang mga magulang. Fast forward po tayo. Makalipas ang 5 taon, ikinasal po kami. Si tatay naman ay bumalik sa normal kasi tuwing hapon noon ay pumupunta ako sa kanilang bahay at tinutulungan ko ito makarecover. Lahat ng ehersisyo na sinabi ng sumuri sa kanya ay aking pinapagawa. Kaya nakarecover po ito at nakakalakad na ng maayos. At bago naman kami umuwi sa Iloilo, ay nagkaroon ito ng trabaho. Humingi ng patawad si tatay. Halos araw-araw, kahit na noong nagsisimula pa lamang kami sa ehersisyo. Pinipilit niya makapagsalita para lang humingi ng patawad. Fast forward po ulit tayo. Nang makauwi na kami sa Iloilo, taong 1998, ay napansin ko na si Lola ay galit sa akin. Pero unti-unti ko pa rin nakuha ang kanyang loob at di kalaunan ay napatawad niya ako. Nakapagpatayo nga ng negosyo sa Belinda at ako naman ay nakahanap ng trabaho sa kabisera. Gabi na akong umuwi sa bahay. Hanggang sa isang gabi, bandang 7:00, pagkapasok ko sa bahay, ay nakita kong tulog na si Belinda. Ako naman ay tumungo sa pagkainan para kumain at si Lolo ay tulog na rin. Pero si Lola ay nakita kong kumuha ng pinggan. Iyo, nagrereklamo si Belinda. Masakit daw ang tiyan. Sabi ni Lola nang dumating ito sa pagkainan. Normal ba yan sa buntis la? Tanong ko. Normal naman iyo pero pag sumasakit pa rin bukas, ipatignan nyo na sa bahay pagamutan para makasigurado. Sagot niya at tumango naman ako. Bandang 8:00 ay tumungo na ako sa banyo para maligo. Babad kasi ako sa araw kaya kailangan ko talagang maligo. At habang naliligo ako sa banyo, ay nakarinig po ako ng yapak sa bubong ng bahay. Gawa na po ito sa yero at parang nayupi. Kaya naman pumatong ako sa isang maliit na silya na inuupuan namin kapag maliligo. Nakahiwalay pong banyo sa bahay at yung dingding ay gawa lamang sa amakan. Wala din po itong bubong. Nang makapatong na ako sa silya, ay agad akong tumingin sa bubong at meron po akong nakitang gumagalaw doon. At sabi ko, pagkatapos kong maligo, ay iikutin ko ang buong bakuran. At makalipas ng 5 minuto, ito ang aking ginawa. Inikot kong buong bakuran habang nakatingin sa bubungan. May nadidinig akong yapak pero wala naman akong nakikita. Kaya naman labis ang aking pagtataka. Pumasok ako sa loob ng aming kwarto at nakita ko yung asawa ko na namimilipit. Nilapitan ko ito at tinanong kung ano ang problema. At sabi niya, masakit nga ang kanyang tiyan at tama nga si Lola. Dito ka lang, ipapaalam ko to kay Lola. Sabi ko at pumunta ako sa kabilang kwarto. Sinabi ko naman kay Lola na meron akong nadidinig na yapak sa bubong ng bahay. At sabi niya, baka inaaswang si Belinda. Bumalik kami sa kwarto at sabi niya, magwisik daw ako ng asin. At ginawa ko naman. Si Lola naman ay pinagtatagang haligi ng bahay at hindi na muling nasundan ng mga yapak. Magmula nun, Sir Chris, halos gabi-gabi ay pinaparamdaman kami ng aswang. Walang gabi na tahimik at palagi ako nagpupuyat. Kahit na nagpapausok na kami ng insenso, parang wala pa ring epekto sa kanya. Sabi naman ni Lola, mukhang mabagsik ang isang ito at hindi basta-basta.
Makalipas naman ng 5 buwan, isang madaling araw, bandang alas 5, ay tumungo na ako sa kusina para magpakulo ng tubig. Pero napansin ko na mayroong taong naglalakad sa loob mismo ng aming bakuran. Yung dingding kasi ng kusina ay mayroong mga siwa. Gawa po ito sa kawayan na mayroong mga butas na maliliit. Kumbaga, disenyo din po ito. At yung dingding naman ng bahay namin ay gawa sa amakan. Sa aking pagtataka ay sumilip ako sa mga siwa at nakita ko na meron ngang tao na kung maglakad ay parang nakayuko. Inisip ko naman na matanda na ito, kaya naman naglakas loob akong lumabas ng bahay para mahuli ko talaga. At paglalabas ko, wala na siya at hindi ko na makita. "Magpakita ka!" Pasigaw na sabi ko, pero walang sumasagot. "Wag na wag kang magpapahuli. Hindi ako aatras sa'yo. Wag mo kaming subukan dito." Pagpaparinig ko, dito na rin nagising si Lolo at Lola hanggang sa naikwento ni Lola na marami nang papadaang dayo doon sa tapat ng kanilang bakuran. Halos araw-araw po ito at hindi din pamilyar sa kanila. At sabi ko naman, wag nilang palabasin si Belinda nang siya lang. Dapat samahan nila ito. Kasi baka marami nga sila at meron silang intensyon na masama. Dagdag pa ni Lola, ito daw ang unang pagkakataon na halos araw-araw ay iba't ibang dayong kanilang nakikita na tumadaan sa tapat ng aming bahay. E nung hindi pa daw buntis si Belinda, wala namang napapadaang dayo doon sa amin. Hanggang sa isang gabi, pagkarating ko sa bukana ng aming baryo, ay hindi ko alam kung bakit nilalamig ako. At yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. At habang naglalakad ako ay nakakarinig ako ng kakaibang tunog ng ibon na sa buong buhay ko ay noon ko lang po narinig. Kung ilarawan ng iba sa amin ay kuto-kuto. Isa daw itong pahiwatig na merong umaaligid na aswang. Kaya naman binilisan ko ang aking paglalakad. Pagkarating ko pa lang sa tapat ng bakuran ay narinig kong napapaaray ang aking asawa. Hindi pa niya kabuanan, pero parang manganganak na ito. Dali-dali akong pumasok at sabi ni Lola, merong lumabas na dugo sa kanya. At sabi ko, mukhang hindi na ito tama at meron na talagang nangyayaring hindi maganda sa kanya. Tumawag naman si Lolo't Lola ng manghihilot. Isa din po itong albularyo. Kasi naniniwala ang mga ito na inaaswang si Belinda. At sabi naman ng asawa ko, parang hinahalukay daw ang kanyang tiyan. Para bang may mga kamay sa loob. Maliban sa takot ako, nakakaramdam na rin ako ng galit. At sinasabi talaga ng aking isipan na merong umaaligid sa paligid ng bahay. Sinara ko ang mga bintana at sabi ko kay Belinda, sumigaw lang siya kapag merong problema. Tumungo ako sa kusina at kumuha ng itak. Naglakas loob ako na ikutin ang bakuran. Pagtingin ko sa bubungan ay wala naman ako nakita. Subalit nang mapasulap ako sa puno ng akasya na nasa gilid lang ng bahay namin, ay meron ako nakitang mukha. Mukha ng matanda na nakatingin sa akin ng masama. Nanlalaki ang mga mata at para bang tatalon. Pero nung akma ko na itong babatuhin ng itak, ay agad siyang nagtago. At hindi ko na siya nakita. Subalit walang kaabog-abog ay sumigaw si Belinda. "Pusa! May pusa dito!" At dito pa nanindig ang aking mga balahibo. Pagkarating ko sa kwarto ay wala naman po akong nakita. Pero sabi niya, lumabas na bago ako makapasok sa bahay. Ang bilis na pangyayari at talagang nakakahilakbot. Dito ko na napagtanto na hindi lang isang umaaswang sa aking asawa, kundi 2. Mabuti naman at agad na dumating si Lolo't Lola na kasamang isang tanyag na albularyo. Agad siyang umusal ng mga dasal para mapalayas ang umaaswang kay Belinda at meron din siyang binigay na habak. Mas mabuti siguro na lumayo muna kayo dito. Nararamdaman ko na desperadong mga ito.
sabi ng albularyo. Kaya sa sumunod na araw, Sir Chris, pumunta kami sa aking tiyahin at doon kami nagsimulang tumira. Dito ay nakakatulog kami ng maayos. Wala kami problema hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Nanganak lang ang asawa ko dito pero wala na kaming naranasang anumang kababalagan. At dito na rin po kami nagpatayo ng bahay. Binili namin ang kalahati sa kanyang lupain. At hanggang ngayon po, nandito pa rin kami. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat sa inyo. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain.